Totoo at may records daw ang ilang kotse at motorsiklong binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na umano'y nabili niya sa basbas ng pamilyang Duterte. Nakaagaw pansin ang nagtutugmang plaka at modelo ng isang Toyota FJ Cruiser na ginamit daw nila Madriaga pang deliver ng 4 na duffel bags na may lamang 30 to 35 million pesos. Nakumpirma yan sa listahang galing mismo sa Land Transportation Office. Meron po siyang binabanggit na mga Harley Davidson, meron po siyang binabanggit ng mga Ducati, meron din po siya binabanggit ng mga Yamaha ng mga motor, at ito pong paglilista nito pong mga LTO vehicles ay pagpapakita na yung pong aspeto ng pagkakaroon niya ng mga motor at ng mga sasakyan ay hindi po kasi nangulingan kundi nakabatay po sa katotohanan. Sa affidavit ni Madriaga, sinabi niyang nabili niya ang ilang high-end na motorsiklong yan gamit ang 25 million pesos na galing mismo kay dating Pangulong Duterte. Karamihan daw sa motorsiklo para sa operations ng Vice Presidente. Agad ding pumirma noon si Madriaga ng waiver para ipasilip ang lahat ng kanyang bank records para patunayang hindi nagsisinungaling. Sabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, kung ganyan kadesidido si Madriaga na mag-tell all at open all, pwede siyang maging star witness sakaling magtugma ang bank records sa kanyang sinumpaang salaysay. Sabi naman ni Chairperson Ridon, pwede ring humarap sa kasong kriminal ang Vice Presidente. Tatlo po yung mga proceedings po, no, na pwede hong tumakbo, particularly on confidential funds misuse. So, natapos na at nagtutuloy yung pong sa Commission on Audit. Pag halimbawa nagkaroon ng ombudsman case against the Vice President in the future, I think yun po, pwede hong mangyari na maging state witness po si Mr. Madriaga. Inilabas naman na ng COA ang papel ng Notice of Disallowance kung saan ipinasasauli nila ang hiwalay pang 375 million peso confidential funds ng Vice Presidente. Ganon ka klaro ang position ng Commission on Audit. It supports the allegation of misuse of confidential fund. Same is true pagdating dun sa tatlong notices of disallowance for 2023. OVP Confidential Fund. Kasi from AOM, nag-issue na ng notices of disallowance. I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Sa susunod na pagdinig, SALN, bank transactions at tax records naman ni VP Sara Duterte ang isa sa publiko. Ipinaharang sana ng asawa ni VP Sara na si Man Scarpio ang paglabas ng kanilang income tax records mula sa BIR. Pero sabi ni Luistro, nasubmit na yan sa komite noon pang nakaraang linggo. Earl Tobias, IBC News.